Nakatitig sa kisame si Candice habang malalim na nag-iisip. Pagkatapos ay napapabuntong hininga na lang siya. Hindi naglaon ay tinignan ng kanyang cellphone. Agad na bumungad sa kanyang picture nila ng low-key boyfriend niyang si Chris. Napangiti siya ng matamis, lalo pat isa ito sa pinagpapantasyahan ng mga kababaihan. Bukod kasi sa gwapo ito, hindi pa babaero, mayaman at gentleman. They've been dating for 8 months at walang nakakaalam nun. Patago ang relasyon nila dahil siya mismo ang ayaw magsapubliko nun. Strict kasi ang parents niya. Pero Chris is asking for something to her na hirap siyang ibigay. At iyon, ang virginity niya. Kung mahal daw siya nito, dapat ibigay daw niya yun sa kanya. Ano bang gagawin ko? Anito sa sarili na tumagilid sa pagkakahiga. Mahal niya si Chris at alam niyang mahal din siya nito kahit na isa siyang nerd. Naisip niya na kung ibibigay niya ang virginity dito, siguro ay hindi siya magsisisi. Kung magkahiwalay man sila, hindi na siya maghahanapan ng iba. Kaya ipinangako nito sa sarili na siya na ang magiging una at huling pag-aalaya niya ng pagkabirhen niya. Dahil desidido na siya sa naging desisyon ay natulog na siya. Kinabukasan, pumasok siya sa paaralan. Kabado siya dahil na-text niya sa kanyang boyfriend ng tungkol sa sorpresa nito. Kagaya ng dati, ay dinaanan ni Chris sa likod ng school campus si Candice. Ganoon kasi ang usapan nila upang walang makakita sa kanila. Nasa isang tabi ang dalaga at nang makita ang sasakyan ng nobyo ay pasimple siyang sumakay doon. Pagkapasok pa lang ay naaninag niya na ang matamis na ngiti ng nobyo. Siya pang nagsuot sa kanya ng seatbelt na dati-rati naman ay hindi niya ginagawa. Kamusta ang araw mo, babe? Malambing na tanong nito kay Candice. Kagaya pa rin naman ng dati. Ayos lang. Ikaw? Hinawakan ni Chris ang kamay nito. Excited ako sa araw na ito. Ano ba yung surprise na sinasabi mo sa akin? Makahulugang tanong nito. Alam na nito ang ibig pakahulugan ng nobya. Ngunit gusto niyang manggaling sa bibig nitong sinasabi nitong sorpresa. Napaludok naman ng dalaga at tila na ilang. Kahit ilang months na silang nagde-date, hindi pa rin niya masabayan ang intimidating nitong tingin. Ano kasi, sa gaganaping prom, sorpresahin kita. Nito na parang kabado pa. Ano ba yung surprise na yun? Sabihin mo na, babe. Hindi na yung sorpresa kung sasabihin ko sa'yo. Sumimangot ang binata. Nagdrama ito kahit alam naman niya kung anong ibig sabihin ni Candice. Gusto lang naman niyang kumpirmahin kung totoo ba ang nasa isip nito. Bumuntong hininga pa ito, bagay na ikinabahala ng dalaga dahil alam niyang hindi na naman siya kikibuin ng nobyo buong araw. Magiging matamlay ito na siyang ayaw niya. Nasasaktan siya kapag ganon. Pakiramdam niya ay hindi niya nagagawang part nito as a girlfriend. Inayos muna niyang makapal na salamin na halos magtakip sa kanyang buong mukha. Malaki kasi yon. Idagdag pa ang bangs nito. Kaya hindi mo masasabi kagad na maganda siya kung tititigan. Yung bagay na matagal mo nang hinihingi. Talaga, babe? Gagawin na natin? Hindi maipintang tanong ni Chris sa sobrang saya. Kagat-labing nakangiti ang dalaga pagkakita sa masayang nobyo. Lalo na't ngayon lang niya ito nakita na ganun kasaya. Yes! Mabilis niyang niyakap ang girlfriend na ikinagulat naman ng dalaga. Mahigpit yun. Pahagyapang gumalaw ang kanyang kamay sa hita nito na siyang napigilan kaagad ni Candice. Babe, I told you not now. Nakasimangot niyang sabi. Okay. Nabigla lang ako sa sobrang saya. I love you, babe. Bumalik ang matamis na ngiti ng dalaga. I love you more, babe. Papasok na sa room si Candice nang makabanggaan sila sa pintuan ni Richard. Nagsihulugan tuloy ang kanyang mga libro. Ngunit hindi siya tinulungan ng binata. Ew! That nerd! Tatanga-tanga kasi. Okay ka lang ba, love? Ani Remy kay Richard na kasalukuyang girlfriend ng binata. Sorry. Hinging pasensya ni Candice kahit siya talagang nabangga. Kahit napagsabihan ng masama ay maaaninag sa mga mata nito ang saya. Kaya masama siyang tinignan ni Richard. Hindi niya gusto ang ganoong inaakto ng nerd nilang kaklase. Cringe.
Malamig nitong sambit. Saka inakbayan si Remy paalis sa classroom. Magsiskip na naman to sa class na hindi naman bago sa mga kaklase niya. Nasanay na rin sila sa asal niya kaya walang sumisita. Lalo na't papalit-palit ito ng girlfriend. Kahit halos alam na lahat sa campus na babaero ito ay hindi nadadala ang mga nililigawan nito. Umaasa na isa sa kanila ay makukuha ang loob nito. Sino ba naman ang makakatanggi sa bukod sa gwapo na ay malakas pang karisma? Idagdag pa kung papaano itong pumorma dahil mayaman din sila. May sarili pa nga itong sasakyan, kaya mas nakakahatak pa siya ng babae. Kahit sa kabilang campus nakakapambabae rin siya. Wala siyang pakialam kung ilang babae nang napaiyak niya. Ang mahalaga, matikman niya yon. Basta maganda at sexy. Tutal, gusto rin naman nila yon. Nang dumating na ang araw ng prom, ay hindi maiwasang mag-alala ni Candice. Pilit pa nitong ikinukubli ang intimidating two-piece na ibinigay ng nobyo. Sa una ay nag-aalangan siya talaga dahil tibak pa ang panty. Anak, tapos ka na ba riyan? Halika na't nandito ng makeup artist mo. Tawag sa kanya ng kanyang ina. Kaya minadali na niyang isuot yon kahit kabado siya at hindi komportable. Nariyan na po, Mami. Halos hindi makilala ng dalaga ang sarili nang tignan niya ang refleksyon sa salamin. Naka-contact lens ito na for the first time niyang gagamitin. Hindi kasi siya sanay. Naka-navy blue fitted gown siya na kumikinang pa. Lantad ang kanyang mapuputing braso at bakat ang balingkinitan niyang katawan. Matangkad din siya at mapagkakamalang model kung tutuusin. Idagdag pa ang maliit at perpekto nitong mukha na ngayon ay nalantad na rin dahil sa pagkakaayos ng kanyang buhok. OMG Mare! Hindi mo naman sinabi na living princess pala itong si Candice. Akala ko totally magiging Maria Clara na siya. Puri ng baklang makeup artist sa dalaga na kaibigan rin ng mami niya. Nagmana sa akin, hindi ba? Tugon ng mami niya. Oo, carbon copy nga eh. Pero okay lang ba na ito ang isuot niya? Akala ko ba old school kayo kaya napaka-strict nyo sa anak ninyo? Asawa ko ang stricto. Sunod-sunuran lang ako. But this time ayos lang yan. Nasa business trip ang asawa ko kaya anak, enjoy your night, okay? Bawal uminom, lalo nang sumama sa boys. Baling nito sa dalaga. Matamis na ngumiti si Candice. 18 na siya pero para pa rin siyang bata kung ituring ng ina. Kaya wala siyang kaibigan sa school. Tinutokso kasi siya. Don't worry po, Mami. I know what I'm doing. Nakangiti nitong sagot. Pagkuway hinalikan na niya ang ina at nagpaalam na. Halo-halo ang nadarama niya. Ando doon yung excitement dahil tiyak na magugulat sa kanya si Chris at kaba sa mangyayari sa kanila mamaya. Pero on the other hand, nakakaramdam siya ng guilt. Alam niyang susuwayin niya ang kanyang mga magulang. Pero kailangan niyang sumugal dahil mahal niya ang binata. Sa school auditorium kung saan ginaganap ang junior and senior promenade, kaharutan ni Richard ang nobyang si Cheska, ang campus queen ng school nila. Iniwan na nito si Remy pagkatapos makuha ang dalaga. Samantala, ang kadate naman ni Chris ay si Remy. Total hindi niya po pwedeng i-expose ang girlfriend niyang si Candice. And also, he's expecting na baduy na naman ang isusuot nito sa party. Kaya nakakahiyang isayaw. Alam niyang magandang dalaga. Matalino't may kaya rin. Gusto sana niya ito pero napakasimple. Nagigilty tuloy siya sa ginagawa nilang pustahan ng mga kabarkada niya. Lalo pat ang pinakamalala ay ang pag-video sa gagawin niyang pag-angkin sa dalaga. According sa mga kabarkada nila hindi makikita ang mukha niya sa video. Pangalawa, proof lang daw kung makukuha na niya ang campus nerd na mailap sa mga kalalakihan. Doon mapapatunayan nilang siya ang pinakaastig kesa kay Richard, ang pinsan niya. Tinutokso kasi ito ng mga kaibigan niya na walang-wala siya when it comes to Richard, which is nakakapagpababa sa kanyang ego. Kaya kinagat niya ang hamon ng mga ito nang sabihin nila na kunin ang loob ng nananahimik na si Candice. At ngayong gabi, mapagtatagumpayan na niya yon. Sa isang hotel yon na pagmamay-ari nila magaganap ang pagkuha niya sa dalaga. Naihanda na rin nila ang camcorder
at ang room number na papasukan ng dalaga. May bahagi sa puso niya na kinakabahan siya, pero kailangan niyang panindigan yun. Bakit hindi na lang maging tayo since you're single and Richard broke up with me? Sabi ni Remy kay Chris. Ngumisi lang ang binata, saka uminom ng konting juice. Tingin niya sa kadate ay slot. Pagkatapos tikman ng pinsan ay sa kanya na naman magpapatikim. Sayang, bawal ang alak sa school. Sambit niya. Umismid naman si Remy nang hindi sagutin ang tanong niya. Pero wala lang yun sa binata dahil wala siyang pakialam dito. Dumating na rin ang mga kaibigan ni Chris na pasipol-sipol pa. May kanya-kanya rin silang kasamang babae. Sabay pakindat sa kanya. Bumulong pa si Jerry sa kanya. Isa sa mga kapustahan niya. Where's the aspect? Mamaya na magaganap ang pinakahihintay natin. Bulong nito kay Chris na tila mas excited pa ito sa kanya. Sira ulo, lumayo nga kayo sa akin. Di pa siya dumarating. Tugon nito sa ngumisi. Ang mga side niyang ganito ay hindi nakikita ni Candice. All she knows is Chris is an ideal man dahil sobrang gentleman ito. Maghihintay kami Anito saka siya iniwan. Ano bang sinasabi niya? Curious na tanong ni Remy. Wala, mag-CCR muna ako. Malamig nitong sagot saka iniwan ng dalaga. Tinatawag naman siya nito kaso hindi man lang siya nilingon ni Chris. Samantala, sa lubong ang kilay na nakatanaw sa kanila si Richard. Wala siyang pakialam sa inggitero niyang pinsan. Pero base sa nakikita niya, mukhang may masama silang bala kasama ang mga barumbadong grupo sa kanilang campus. Lalo na't nalaman niya na may sinet up ang mga yun sa hotel na siyang pupuntahan nila ni Cheska after the prom. Babe, ba't ang layo ng iniisip mo? Tanong sa kanya ni Cheska. Wala, sayaw na lang tayo. Anito. Pero hindi natuloy dahil magsa-start na ang marcha. Luminya sila while nakahawak ng roses sa mga kalalakihan at candle naman sa mga girls. Habang chine-check ang kanilang attendance, may dumating naman na kumuha ng atensyon sa lahat. Lahat ay nagtataka kung sinong dumating. Not until lumapit to sa teacher at sinabi ang pangalan niya. Gulat na gulat ang lahat sa laki ng transformation niya. Si Candice ba talaga yun? Oh my goodness! Mas maganda pa siya kay Cheska. Kabog na ngayong gabi Para naman siyang model. Grabe ang layo sa Candice sa nerd. Super sexy naman niya. At ang kinis. Ilan sa mga komentong natanggap niya. Halos lahat ay nagulat sa pagbabago niya. Natulala naman si Chris pagkakita sa nobya. Hindi niya akalain na ganun pala ito kaganda. Lalo na kapag naayusan. Napalunok siya ng laway nang tumingin ng dalaga sa kanya sabay ngiti. Gusto niya itong lapitan kaso naalala niya na ayaw ng babae na ipubliko siya. Idagdag pa na mamaya ay magkikita sila. Nginitian niya itong pabalik. Kitang-kita niya kung papaano itong kiligin dahil tumungo ito habang palinya na rin. Hindi naman nakaligtas sa paningin ni Richard ang tinginan ng dalawa. Naisip niya na totoo nga ang nalaman niya na girlfriend ni Chris, si Candice. Naikuyom niya ang kanyang kamay. Alam niyang may masamang balak ang kanyang pinsan at ang susunod na biktima nito ay si Candice. Galing sa ibang bansa ang pinsan niya. At pinauwi rito at pinag-aral sa kadahilanang sira ang reputasyon nito sa Amerika. Bagamat tahimik ito at mukhang inosente, nasa loob naman ng kulo. Kaya nga hindi niya ito pinapansin. Babaero lang siya, pero sa babaeng alam niyang hindi rin matitino. Kaya nga hindi niya pinakikialaman si Candice, kahit nagagandahan din siya dito. Bukod sa nerd at baduy magsuot, alam din niyang matino itong babae. Pero nang gabing din yun ay hindi niya inaasahan na ganun pala ito ka-stunning. Pati siya'y hindi rin niya nakilala kagad ang dalaga. Nagpatuloy ang program hanggang sa magsayawan ng lahat. Maraming nag-aaya kay Candice. Halos lahat ay gusto siyang makasayaw. Pero kahit nag-transform na siya, hindi ibig sabihin nun mawawala na ang kanyang pagiging mahiyain. Naging mailap pa rin siya sa mga nakikipagsayaw sa kanya. Hanggang sa hindi naglaon ay si Chris na ang lumapit sa kanya. Kunwari nahihiya pa siya upang hindi mahalata kung ano man ang meron sa kanila. Kinikilig siya habang kasayaw ang nobyo.
Naging maayos ang gabi na yon. Di pa lumalalim ang gabi nang mag-text si Chris sa dalaga na mauuna na siya sa hotel kung saan sila tutungo. Nakaramdam ng kabang dalaga. Kabado siya at tila hindi mapakali. Palingalinga pa siya. Napailing na lang si Richard nang mamataan na umalis na si Chris. Gayun din ang pagkapansin nito sa pagiging balisa ni Candice. Tumayo si Candice nang lapitan siya ni Richard. Salubong ang kilay ni Richard nang matitigan niya ng malapitan ng dalaga. Hindi niya inaasahan na sobrang ganda pala nito sa malapitan. Hindi rin nakaimik si Candice sa paglapit sa kanya ng binata. Bago pa siya iwasan ng dalaga, ay mabilis siyang nahawakan ni Richard sa braso. "Wait, can I take you to dance? Since ako palang atang hindi nakakasayaw sayo." Pakiusap nito. Tila hindi naman makapaniwala si Candice sa paanyaya ni Richard. Sumabat naman si Cheska, subalit pinigilan siya ng binata. Pinakatitigan naman siya ni Candice sa mga mata. Malalim ang pagkakatitig niya rito, hanggang sa, may pupuntahan pa kasi ako." Pagtanggi niya na halatang nanginginig pa. Pagkatapos ay nilagpasan na siya nito. Yun ang unang pagkakataon na may tumanggi sa kanya. Maraming nakapansin sa pagtanggi ni Candice sa kanya, kaya naging bulong-bulungan yun sa prom. Naikuyom naman ni Richard ang kanyang kamay sa pagkapahiya. "Babe, let's go na. Akala ko ba may gagawin pa tayo?" Kalmadong sambit ni Cheska. Kaya naman kahit hindi pa tapos ang prom, ay hinablutan ng binata ang dalaga palabas. Dadalhin niya ito sa hotel upang ibigay ang gusto nito. Hindi naman kalayuan yun kaya mabilis silang nakarating. Samantala, medyo naluluha si Candice. Ewan ba niya pero parang irritated ang kanyang mata. Kaya naman tatanggalin niya ang contact lens niya. Kaso wala sa minibag niya ang salamin. Hindi pala niya nadala. Kaya kahit parang hindi siya komportable sa contact lens, ay hindi niya pa rin yun tinanggal. Kaya naman umalis na siya. Lalo pa at text ng text sa kanya ang boyfriend. Hindi na siya nagpaalam at agad nang umalis. Hindi na niya alintana ang mga nakatingin sa kanya. Kilala naman siya ng ibang estudyante na palagi na'y umuwi ito ng maaga. Sumakay siya sa isang grab at nagpahatid sa hotel. Grabe ang kabog ng puso niya nang hanapin niya ang room. Room 103. Kanina pa siya punas ng mata. Kaya naman habang nasa hallway, tinanggal niya na ang contact lens. Lalo na't malapit na siya sa room number. Nang makarating siya sa pintuan, ay binuksan niya na yon. Ang sabi ng binata sa text ay dumiretso na siya sa loob dahil bukas naman daw yon. Dahil sa blurred na paningin niya, ay medyo nabawasan ng kaba niya. Hindi niya makikita ang reaksyon ng nobyo kapag may gagawin na ito sa kanya. Sa loob, bumungad kagad ang dim light na red kahit malabo. Naiisip niya na ang romantic naman ng nobyo niya. Agad niyang naaninag ang lalaking nakahiga. Walang pang itaas. Napalunok siya. Hindi ito gumagalaw at wari. Tinititigan lang siya ng nobyo. According sa binata, dapat siya yung unang gumalaw sa kanya. Kaya kahit kinakabahan, hinubad na niya ang kanyang gown. Dahilan upang lumantad ang napaka-sexy nitong katawan. Pati ang seductive nitong panloob. Dahan-dahan siyang lumapit sa nobyo habang gumigiling. Lahat yun ay pinaghandaan niya upang mapasaya lamang si Chris. Hindi naging madali kay Candice na ibigay ang pagkabirhen niya nang paibabawan siya ng nobyo. Hindi niya kasi inaasahan na masyado palang masakit yon. Kaya't kagat-labi siyang napapikit habang mahigpit na nakahawak sa higaan. Ang sakit! Bulong niya sa tenga ng nobyo. Ngunit halos ayaw na siyang tigilan nito. Nagpaubaya siya hanggang magustuhan na rin niya ang sensasyong idinudulot sa kanya ni Chris. Nang matapos na sila'y agad niyang niyakap to. "I love you, I gotta go. Hindi pwedeng malaman ni Mami ang nangyari eh. Papatayin ako noon pag hindi ako nakauwi. Alam mo naman na may pagka-strict siya." Ani Candice na bagaman may masakit pa sa kanya, pilit niyang kinakapa ang mga damit. Tinulungan naman siya ni Chris. Kalaunan ay hiniyakap siya nito. Nagtataka man siya dahil hindi ito nagsasalita kanina pa, pero hindi na niya yun pinansin. Mas iniisip kasi niya kung ano bang maaari niyang idahilan sa ina
kung maghinala ito sa kinikilos niya. Sige na, kita na lang tayo bukas. Anito't tumalilis na ng alis. Kabado pa siya dahil baka may makakilala sa kanya o di kaya'y makakita. Samantala, kanina pang tinitext at tinatawagan ni Chris ang nobya. Ngunit nakapatay ang cellphone nito. Bumalik na rin siya sa prom upang hanapin to kaso nakaalis na raw. Naiinis siya kasi naisip niyang baka ginost na siya nito. Muli siyang bumalik sa hotel kasi umaasa siyang baka nando na ito. Nang tanungin niyang receptionist, ang sabi ay nakaalis na raw ang babaeng tinutukoy niya. Pina-check niya ang CCTV cam, subalit ganun na lang ang pagkagulat niya na ibang pinasukan itong room. Nang tignan nito kung sinong nakaupa sa room 102, ay ganun na lang ang galit na nadama niya. Richard! Nasambit nito sabay pagtangis ng mga panga. Gusto niyang bigyan ng leksyon ng pinsan nito. Halos 1 oras ang dalawa doon, kaya malaki ang posibilidad na may nagawa nga ang mga iyon. Sa pag-iisip niya hindi niya napansin ang tumatawag sa kanyang cellphone. Nang tingnan niya yon, ay si Jerry yon. Hello pare, ano na? Nakapag-boom boom na ba kayo ni Miss Nerd? Tanong nito sabay halakhak. Kasama nito ang ilang kaibigan nila dahil naririnig din niyang humalakhak din ang mga iyon. Maingay sa lugar na yon. Halatang dumiretso sila sa bar. Lalo na't mukhang lasing na rin ang kausap. Oo pare, kaso sa sasakyan namin ginawa, hindi sa hotel. Anito. Ano? Pinaglololoko mo lang kami. Ang usapan sa room 103. Doon nakaseta pang cam recorder. Paanong doon nyo ginawa? Baka naman wala talaga. Inis na sambit ni Jerry. Kalma, pwede ba? Hindi ko na ibinidyo. Maganda't sexy ang girlfriend ko. Kaya ayokong may makakita sa kanya. May conversation kami na mag-hotel kami. Patunay na pumayag siya. Don't worry. Kung pera lang naman ang habol nyo, ibibigay ko pa rin sa inyo. Pagsisinungaling nito. Tss, mas gusto namin ng video. Para naman magamit namin. Gusto naming makita ang babaeng yun kung papaano sa kama. Ani pa ng kausap sabay hagalpakan. Pero hindi na siya sinagot ni Chris. Bagkus ay pinatayan na niya ang mga iyon ng tawag. Kinabukasan ay laking gulat ni Candice nang maraming nagbubulong-bulungan tungkol sa kanya. Ang iba'y pinagtatawanan pa siya, lalo na sina Cheska. Naguguluhan ng dalaga sa inaasal nila. Kung ano-anong naririnig nila patungkol sa kanya. Na kesyo malandi rin pala siya. Na akala mo'y santa-santahan, may kakatihan din pala itong tinatago. Confused siya sa mga nangyayari. Hey Miss Nerd, napakahat mo rin pala. Ani Jerry nang makasalubong niya ito. Napalunok siya at nagregudo ng puso niya. May nakakita ba sa akin sa hotel kagabi? Tanong nito sa kanyang isipan. Nagmadali siyang naglakad habang nakatungo sa sobrang kahihiyan. Dahil doon ay may nabangga siya. Nang tingalain niya ito agad niyang nakilala ang babaeng may maiksing buhok. Look who's here! Oh, kaya pala hindi ako pinapatulan ni Chris dahil ikaw palang lumalandi sa kanya. Anito na nakangisi pa. Nagtaka si Candy sa narinig. Papaanong nalaman nila ang tungkol sa nangyari sa kanila. May kinalikot ang babae sa phone nito. Pagkuway ipinakita yun sa naguguluhan pang dalaga. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang mga screenshot ng conversation nila ni Chris. Saan galing yan? Nanginginig niyang tanong. Halos maluha rin siya dahil nag-leak ang kanilang conversation at base sa screenshot ay mula sa account yun ng nobyo. Ibig sabihin ba nun ay ikinalat nun ang kanilang usapan? Ayaw niyang maniwala. Gusto niyang marinig ang side ng nobyo. Iba ka rin pala ha? Hindi ko inaakala na mas matindi ka pa pala. Kaya pala ang talino mo? Panunodyo pa ni Remy. Remy! Sigaw ng isang lalaki. Napalingon sila doon at nakita si Richard na mukhang galit. Oh, Richard! Miss me? Look what we found out! Ani Remy na ipapakita pa sana ang phone ng hablutin yun ni Richard at ibalibag sa pader. Kaya naman nagkalasog-lasog yun. Richard! Bakit sinira mong phone ko?
Alam mo bang pinaka-latest na iPhone na labas ngayong taon yon? Hindi makapaniwalang singhal ng babae sa binata. Wala akong pake sa hindi mo fully paid na iPhone. Malamig na tugon ni Richard. Naakit ka na rin ba ng babae na yan kaya pinagtatanggol mo siya? Dahil sa sinabi nito'y tinitigan siya ng masama ni Richard. Matalim yun at nakakatakot. Natakot si Remy at dahan-dahang umatras. Wala kang karapatang sabihin sa akin yan. Haliparot. Sorry. Nasabi niya lang ni Remy. Pagkatapos ay pinagpupulot ang cellphone at lumayo na. Nang balingan ni Richard si Candice ay nawala na ito. Kaya naman napabuntong hininga siya. Hindi lingid sa kaalaman niya ang kumakalat na leak conversation nila ng kanyang pinsan. Na alam niyang ipinasa yun ni Chris sa kanyang mga kabarkada para may mapatunayan. Kailangang maturuan yun ng leksyon. Anya sa isip saka naglakad upang hanapin ang dalaga. Sa kabilang banda, umiiyak na tumatakbo si Candice sa likod ng school. Wala siyang pakialam kung mag-absent siya ngayon. Sobra-sobra ang kahihiyan na inabot niya sa campus. At ang masakit pa ay hindi pa niya nakakausap ang nobyo. Agad niyang binuksan ang cellphone at nagulat siya nang mapagtantong hindi niya phone ang hawak niya. Nakapatay yun kaya binuksan niya. Hindi kasi niya napansin kagabi dahil nakatulog kagad. Isa pa, late na siyang gumising kaya basta-basta na lang niya yung dinampot. Nag-isip siya kung kaninong phone ba yon. Habang abala siya sa pagsisiyasat sa cellphone, ay may sasakyan na bumusina sa kanya. Kaya mabilis niyang naitago ang phone. Si Chris. Nabuhayan siya ng loob at sumakay doon. Nakasimangot ang binata at halatang wala sa mood. Babe, alam mo ba yung nangyari? Nag-leak yung conversation natin. At ngayon, kalat na kalat ngayon sa campus. Halos maiyak nang sabi ni Candice. Huminga ng malalim ang binata at parang wala itong pakialam sa nangyari. You're disgusting. Alam mo ba yun? Nagulat naman ang dalaga sa inakto ng nobyo. What? Bakit? Ano bang ginawa ko ha? Binigay ko naman ang gusto mo Anito. But Chris only smirked. Lumingon siya sa nobya at pinakatitigan siya sa mata. Walang makitang emosyon ng dalaga sa mga mata nito. Ganon? Ganon na lang ba yun? Pagkatapos niyang ibigay ang virginity nito sa kanya, mag-iiba na ang treatment nito sa kanya? Bukod sa hindi mo ako sinipot kagabi, kay Richard ka pa nagpatira. Di mo naman sinabi kagad na siyang type mo. Anito na mas nagpagulo sa isipan ng dalaga. Hindi kita maintindihan. Ano bang ibig mong sabihin? Parang sinasakmal ang puso ni Candice. Hindi niya matukoy ang sinasabi nito. Hindi ko alam kung totoong birhen ka. After all, kay Richard ka nagpagalaw kagabi. Well, aalis na rin naman ako kaya. Dito na rin nagtatapos kung anong meron sa atin. Kaya bumaba ka na. Babe, yung screenshot, yung nangyari sa atin kagabi. Naguguluhan ako. Paano kumalat yun at paano si Richard ang kasama ko? Umiyak na siya. Nahak ang account ko. And that's it. Bumaba ka na. Luha ang bumaba si Candice. Hindi niya sukat akalain na pagkatapos niyang umibig ng totoo, ibigay ang lahat. Iiwan rin pala siyang parang basahan. At ang malala, iniwanan pa siya ng kahihiyan. Kaya imbis na pumasok ay umuwi na lang to. Wala siyang mukhang ihaharap sa lahat. Idagdag pa na nasasaktan siya. Naghahalo-halo ng lahat ng kamalasan sa kanya. At hindi na niya yun kaya. Hinana pa rin ni Richard si Candice upang isoli rito ang kanyang phone. Nagkapalit kasi sila kagabi. And besides, gusto niyang sabihin rito kung anong totoong nangyari. Alam niyang may kasalanan din siya dito. Lalo pat nag-take advantage siya kagabi when Candice accidentally entered to his room, kung saan sila sana ni Cheska ang magkakaulayaw. Pero dahil sa bad trip to nung tanggihan siya nito sa pagsasayaw, ay naibaling niya yun kay Cheska. Pinaalis niya ito at nagpaiwan sa room 102. Lalaki rin naman siya. And besides, nagustuhan rin niya ang dalagang si Candice. Litaw na litaw kasi ang ganda nito. Kung walang nangyari sa kanila, malamang mas malala pa ang kahihiyang matatamo niya kung na-videohan ang ginagawa nila ng siraulo niyang pinsan.
Simula ng araw na yun ay nag-drop out na ang dalaga. Ni hindi na rin nalaman kung anong nangyari sa kanya. Lalo na't ang mga magulang niyang kumuha sa kanya ng mga credentials. Habang si Chris ay hindi naman lumipat sa ibang school. Dahil tulad nga ng sinabi ng parents niya, doon lang siya upang magtanda. Hindi na kasi siya pupwede sa Amerika. Nasasayangan ng mga teachers sa nangyari sa pagkawala ni Candice. Graduating pa naman to. Nakaramdam ng guilt si Chris sa nagawa nito. At the same time, minahal rin naman kasi niya ito. Tama ba na nakasira ka ng buhay ng tao? Ani Richard nang abutan ng pinsan nito sa rooftop na nagtatambay. Nakahiga ito't nakatitig sa asul na kalangitan. Bumangon to't masamang tumingin kay Richard. At nagsalita ang walang hiya. Bakit? Ikaw naman ang lumapastangan sa kanya, hindi ba? Akala mo ba hindi ko alam? At kung sa'yo nakapasok, di mas malalang kahihiyan nun. May pa-video-video pa kayong nalalaman? Dahil hindi ka nagtagumpay, hinayaan mong ipakalat ang conversation nyo. Binulag mo siya sa pagmamahal. For what? For ego. Makasaril ka, Chris. Hindi ka na nagbago. Para namang binuhusan ng malamig na tubig si Chris sa narinig. Kahit naman kasi sumbatan niya si Richard, hindi nun mababago na. Sinira niya ang tahimik na buhay ni Candice. At ang malala, sinaktan pa niya ito despite of the fact na in denial siya sa pagmamahal niya rito. Hindi niya sinagot si Richard at umalis na. Sana magsilbing aral na yan sa'yo. Tignan mo muna yung sarili mo bago mo ako pangaralan. Tugon nito na hindi man lang nilingon si Richard. Lumipas ang 10 taon. Pinalitan ni Richard ang ama sa pagiging CEO nito. Naging kasosyo niya ang kanyang pinsan na si Chris sa kumpanya. Bagaman hindi sila ganun ka-close subalit, hindi rin sila nag-aaway, kagaya nung kabataan nila. Kaya naman nagkasundo na sila. Kung noon si Richard ang saksakan ng babaero, ngayon ay si Chris ang nagmana sa ugaling yun ni Richard. Simula kasi nang makuha niya ang pinakaiingat-ingatan ni Candice, ay tumigil na siya sa pambababae. Kahit 10 taon nang lumipas, hindi niya nakalimutan ang dalaga. Nalaman kasi niya kay Chris na iningatan daw niya yon. Isa pa, iaalay lang daw niya yon sa magiging asawa niya. Kaya nang umabot sila ng 8 months, pinilit na ni Chris na ibigay ito sa kanya. Tutal nakuha naman daw niya ang tiwala ng dalaga. Bagay na ikinaiinis ni Richard. Ano na kayang balita sa kanya? Anito habang nakatanaw sa labas ng office. Umiinom ng kape. Minsan na niyang ipinahanap si Candice, subalit katakatakang hindi niya ito mahanap. Natatakot siya na baka dahil sa ginawa nilang trauma sa dalaga, ay nag-suicide ito. Dahil kung yun nga ang nangyari, malamang hinding-hindi niya mapapatawad ang sarili. Nasa kailaliman siya ng pag-iisip na may kumatok sa pintuan niya. Pasok, sabi nito. Alam niyang si Jethro yun. They're hiring a new secretary. Nagpakasal na kasi ang last secretary niyang lalaki at nag-business na rin. Kaya kinakailangan nilang humanap ng papalit dito. Pumasok ang new applicant kaya umupo na sa swivel chair si Richard. Ngunit halos mahulog ang panga niya nang makita kung sinong pumasok. Good morning sir. I'm Candice Elba. Mag-a-apply po as secretary. Hindi na nakapagsalita kagad si Richard nang makita ulit ang dalagang 10 taon na niyang hindi nakita. Parang kanina lang ay iniisip niya ito. Pero heto, kaharap niya na ngayon. Walang ipinagbago. Ito pa rin ang Candice na nakilala niya noon. Nakasuot ng mahabang blusa at makapal na eyeglasses. Pero hindi na ito baduy tingnan. Bagamat mahaba pa rin ang buhok nito ay may bangs na tumatakip sa ganda niya. Nakikita pa rin niya ang ganda niya nung gabi na nasa prom sila. Sir? Tawag sa kanya ni Candice. Oh, sorry. Nagulat lang ako. It's you, Candice. Nakangiti niyang sagot sa dalaga. Parang kinabahan siya dahil tipid lang siya nitong initian. Bagay na hindi niya ugali. Matinik siya sa babae at hindi basta-bastang naiilang. Pero when it comes to the woman in front of him, natameme na siya. Pero kahit na ganun ay natuwa siya. Nang matapos ang interview, ay agad niya itong tinanggap. Wala namang rason na hindi niya ito tanggapin. Bukod pa doon, napakatalino nito.
Pero may kakaiba itong napansin sa kanya. Mas lalo itong hindi nakikipag-usap. Kung pwede lang na hindi ito mamansin, hindi talaga siya mamamansin. Napahinga siya ng malalim. Para bang ang layo nito sa Candice na nakilala niya. Masayang umuwi ang dalaga sa maliit nilang apartment. May dala pa itong pasalubong sa kanyang 2 anak. Wow! May donut na dala si Mommy! Ani Rika, ang babae sa kambal. 9 years old na ito. Pupungas-pungas naman ang kakambal nitong si Rico dahil nakatulog. Tinuturuan kasi sila ng lola nila. At dahil mas mataas ang IQ ni Rico, mabilis itong natapos sa ipinagagawa ng kanilang lola. Kaya nakatulog na ito. Hello my angels! Favorite nyo oh! May good news si Mommy. May work na ako. Kaya behave lang kayo kay lola, okay? Anito na matamis na nakangiti. Talaga anak? Nagkatrabaho ka na? Ay congratulations! Ay sa wakas, makakaluwag-luwag na tayo kahit papano. Anang kanyang ina. Hindi pa Mami, pero blessing na rin yun para makabayad tayo sa mga utang ni Daddy. Siya na nga itong nais kami, napatay, at siya pang nakasalo sa mga perang naloko ng mga scammer na pinagkatiwalaan niya. Malungkot na saad ni Candice. Siya rin naman kasi ang nangumbinsi at nag-recruit sa mga taong yun, kaya siya talagang babalikan. Malungkot na saad ng kanyang ina. Pinagmasdan ni Candice sa mga anak na masayang pinagsasaluhan ng konting donut na nabili niya. Sila na lang nagiging lakas niya. Kaya't nagpapatuloy siya sa buhay. Kung wala ang mga ito, baka matagal na siyang sumuko sa buhay. Lalo pa't sunod-sunod na dumating ang dagok sa kanilang buhay sa mga nakaraang taon. Nga lang ay kailangang hindi malaman ni Richard na mga anak niya ito. Lalong-lalo na't parang carbon copy nito si Rico. Ang matalino at tahimik nilang anak. Kinagabihan, nagtungo si Chris sa mansyon nila Richard upang doon mag-dinner. Nang matapos sila'y tumambay muna sila sa veranda at uminom ng konti. Rare footage to na medyo close tayo sa isa't isa. Saad ni Chris. Bahagya namang napangisi si Richard sa sinabi nito. Lumagok sila ng beer pagkatapos ay tumingin sa kalangitan, kung saan kita ang nagkikinangang mga bituin. By the way, bakit hindi ka na nakikipagrelasyon? Masyado mo nang sinubsob ang sarili mo sa trabaho. Pagbubukas nito ng paksa. Baka nakakalimutan mo yung sinabi mo noon. Tignan ko muna yung sarili ko bago ako mangaral ng iba. Ang tagal na noon, ang babata pa natin noon. And now, we're adult. Mag-bar na lang kaya tayo today. Sayang ang ganda mong lalaki. Sira ulo ka talaga. Hindi na pwede. Ngayon pa na nakita ko na siya ulit. Sino? Tanong ni Chris na lumagok pa ng beer sa can. Si Candice. Naibugan ni Chris ang kanyang iniinom. Ano ba? Nagsital-sikan ditong iniinom mo. Perwisyo ko talaga. Irritableng reklamo ni Richard. Sinong Candice? Ngumisi si Richard habang pinupunasan ng tissue ang kanyang t-shirt. Sekretarya ko. Nag-apply siya nitong umaga. Sino mag-aakala na magkikita pa kami? And take note, ganun pa rin siya kagaya ng dati, kung papaano siyang manamit. Yung buhok niya, yung eyeglass niya. Pero malamig siya kung tumingin. Seryoso ka ba? Bakit mo naman siya tinanggap? Hindi pa ako handa na makaharap siya. After what I've done to her? This is the right time para makahingi tayo ng tawad sa kanya. Natahimik naman si Chris sa sinabi ng kanyang pinsan. Tama nga siya. Malaki rin naman kasi ang atraso nila sa kanya. Umagang-umaga pero hindi magkandaugaga si Candy sa pag-aasikaso sa mga anak. Kailangan pa kasi niyang paghandaan ng baon ng mga anak. At ang nanay na niyang bahala sa paghahatid sa kanyang kambal. Hindi madaling mag-alaga, lalo na't napakakulit ni Rika. Mabuti na lang at kabaliktaran siya ni Rico. Behave lang kayo, okay? Don't talk to strangers. At Rico, huwag mong pababayaan si Rika, okay? Paalala niya sa mga bata. Masayang sumagot si Rika. Samantala, tangulang itinugon ni Rico. Agad na rin siyang gumayak nang magpaalam ng kanyang ina't mga anak. Unang araw ng pasok niya pero malilate pa siya.
Alalang-alala siya na baka mas nauna pa ang boss nito sa kanya. Grabe rin kasi ang traffic. At kagaya nga ng iniisip niya, mas nauna pa si Richard sa kanya. Good morning sir, I'm sorry for being late. Nakayuko niyang sabi. Nahihiya siyang nakatungo sa boss niya. Kaya bago-bago niya, late na kagad siya. It's okay. Bawi ka na lang next time. Pakicheck na lang ang schedule ko. At the same time, gawan mo na rin ako ng kape. Utos ni Richard. Medyo nakahinga ang dalaga. Hindi kasi nagalit si Richard. Pagkuway inangat nito ang kanyang tingin. At halos masamid sa sariling laway nang makitang hindi lang nag-iisa ang boss nito. Dahil nandun din ang ex-boyfriend niya, si Chris. Nagkatitigan pa sila. Ngunit agad na umiwas ng tingin ng binata. Ni hindi siya nito kinamusta. Bro, alis na muna ako. Pagpapaalam ni Chris. Medyo nasaktan si Candy sa part na yon. Para lang talaga siyang basahan rito. Ni apology ay wala siyang natanggap. Parang kasalanan pa niya ang lahat. Kaya hindi niya ipinahalata ang sakit na nararamdaman. Kung may choice lang siya, hindi siya mag-a-apply sa kumpanyang to. Lalo na't makakasama nitong ex-boyfriend na nagparanas sa kanya ng pagmamahal. Ngunit nanakit rin sa totoo niyang pagmamahal. At ang babaerong kaklase niya noon na nakakuha sa pinakaiingatan niyang dapat ay sa asawa lang niya ibibigay. Sa araw-araw na pagpasok ng dalaga, napapansin ni Richard na laging stress si Candice. Gusto niya itong tanungin kung ano bang problema nito. Kaso, alam naman niyang hindi siya close dito. Nagagawa naman niya ng maayos ang kanyang trabaho. Kaso lagi itong aligag at laging nagmamadali. Kaya naman naisipan niyang sundan to para malaman kung anong estado ng buhay nito. Alam naman niyang may kayang babae. Unika iha rin ito. Pero gano'n na lang ang kanyang panlulumo nang makita itong nakikipagsiksikan sa jeepney. Alam niyang mainit doon, siksikan at matagal dahil sa traffic. Nagtiyaga si Richard kahit damay siya sa trapiko. Hanggang sa makarating sila sa isang paaralang elementarya. Bahagya pang naningkit ang kanyang mga mata nang makitang humarap sa gate si Candice at malawak na nakangiti. Ngayon lang niya nakitang masayang dalaga. Ayaw man niyang isipin pero may hinala siya na baka nakapag-asawa na ito at may mga anak na. Gusto sana niyang umalis kagad upang hindi na managdagan ng sakit na nararamdaman niya. Not until he saw the children. Nagulat siya dahil magkamukha ang mga bata. At ang mas ikinakataka niya ay may hawig ito sa kanya. Kumabog ang kanyang dibdib, lalo na nang makita ang batang lalaki na tahimik lang. Parang lokso ng dugo. Hinawakan sila ni Candice. Dumating rin ang kanilang ina na nakasakay sa tricycle. Simple rin ang suot ng kanyang ina na wari na kapambahay lang. Inakay na ni Candice ang dalawang bata sa tricycle, kaya muli silang sinundan ni Richard. Nakatira sila sa isang maliit na apartment. Pinagmasdan pa yun ni Richard, umaasang makakakita ng lalaki. According sa biodata nito, single pa siya. Imposible namang may ka-live-in to. Para bang may bahagi sa puso niya na sa kanya ang mga bata, kaya gagawa siya ng investigasyon. Mabibigat ang talukap ng mga mata ni Candice nang magtungo siya sa kwarto. Kanina pa kasi siya puyat, subalit kinakailangan niyang tapusin ang ilang trabaho na iniuwi niya mula sa office. Nakita niya ang mga anak na mahimbing nang natutulog, habang si Rico naman ay pinapaypayan ng kanyang lola. Sama-sama sila sa isang kwarto at isang electric fan lang ang meron sila, kaya't sobrang init. Hindi kagaya noon na nabuhay sila sa aircon, noong hindi pa sila naghihirap. Nalungkot ang dalaga nang tumabi siya kay Rika at niyakap yon. Magpahinga ka na rin anak, may pasok ka rin bukas, saad ng kanyang ina. Napangiti si Candy sa kanya. Mabuti na lamang at nandyan ang kanyang ina. Kung wala, hindi niya alam ang gagawin sa buhay, kahit papano'y may nasasandalan siya. Naisip niya si Richard. Habang tumatagal ay nawawala na sa isip niya si Chris. Hindi rin naman kasi niya ito nakita simula nung unang madatnan niya ito sa opisina.
Isa pa, ayaw rin naman niyang isipin ng taong wala namang paki sa kanya. Mabigat ang responsibilidad niya para aksayahin sa pagdadrama ang mga taong walang paki sa kanya. Ngunit aaminin niyang malaki na ang ipinagbago ni Richard. Ibang-iba sa nakilala niya ngayon bilang boss niya. Bukod kasi sa nag-matured na ito at mas lalong gumwapo, parang wala siyang nakitang babae na aali-aligid sa kanya. Isa pa, hindi na rin mainitin ang ulo nito. Hindi kagaya nung nasa high school pa sila. Wala rin tong asawa. Kahit aligaga siya sa trabaho at kung minsan ay nagkakamali, lagi siyang pinagbibigyan nito. Ni minsan hindi siya nito sininghalan o pinagmamadali. Medyo naluha siya kasi ito mismo ang tatay ng mga anak niya. Ngunit hindi niya po pwedeng malaman. Matagal na siyang nag-move on tungkol sa paglapastangan nito sa kanya. Alam niyang nagkamali siya sa part na ibang rumang napasukan niya. Pero kung nagkamali man siya, dapat ay nagsalita ang lalaki para naman mas makilala siya nito. Pero tinake advantage pa rin niyang pagkakamaling nakapasok siya sa room kung nasaan siya. Isa rin yun sa mga naging dahilan kung bakit iniwanan siya ni Chris. Pero sadyang mababaw lang talaga ang pagmamahal ng ex niya para iwan siya ng ganun-ganun lang. Napabuntong hininga na lang siya. Nag-iisip na naman siya ng mga bagay na hindi na mababago. Kaya't pinilit niyang iwaksi yun sa kanyang isip. Abala sa pag-aasikaso ng papeles si Candice nang tawagin siya ni Richard. Medyo nawalan siya ng lakas sa isipin na baka maipapagawa ito. Lunchtime na at gutom na siya. Hindi rin kasi siya nakapag-agahan dahil sa pagmamadali niya nung umaga. Yes sir? Tanong niya nang makapasok siya sa office nito. Alika, umupo ka rito. Tawag ng boss nito sa kanya. Kaya nagtataka siya pero sumunod na lang. Umupo siya sa sofa na tinutukoy ng boss. Naisip niya na baka maididiscuss ito sa trabaho niya. Lalo pat recently, inuulit niya lagi ang pag-aayos sa mga papeles nito. Napakagatlabi siya habang nakatutok si Richard sa laptop. Napatitig si Candice sa binata. Mas gumwapo palalo siya ngayong nag-matured siya. Wala sa sariling nasambit sa kanyang isip. Napatulala siya nang hindi sadyang mapalingon sa kanya ang boss nito. Kaya't nagulat si Candice. Pagguway mabilis na binawi ang kanyang tingin. Ano bang pumapasok sa isip mo, Candice? Nahihibang ka na ba? Sermon niya sa kanyang sarili. Are you okay? Alalang tanong ni Richard. Oo, ayos lang ako. Nauutal niyang sagot. Pero nandun pa rin ang pag-aalala sa mukha ni Richard. Halatang hindi kumbinsido sa kanyang sinabi. Ngunit biglang may kumatok sa pintuan. Dahilan upang doon mabaling ang kanyang atensyon. Ay, salamat naman. Nasambit ni Candice. Hindi carry ng kaba niya ang presensya ng boss niya. Lumabas si Jethro sa pintuan. May dalang pagkain. Sir, naririto na po ang order niyo. Ani Jethro. Ilapag mo na lang dyan sa harap ni Miss Elba. Utos ng boss nito. Ganun nga ang ginawa ni Jethro. Nagulat ang dalaga dahil pandalawahan ng pagkain, kaya't naghinala siya. Sir, tawagin niyo na lang po ako kung may iutos kayo. May kukunin muna ako sa labas. Pagdadahilan niya dahil sa totoo lang, naiilang na talaga siya. Pero nakatayo na si Richard at palapit na sa kanya. Grabe yung pabangong sumusuong sa kanyang ilong. Ang tapang pero ang bango na, mas nakapagpalakas ng karisma ni Richard. Wala naman akong iuutos. Gusto ko lang na may makasama sa pananghalian. Umupo ka na. Utos nito. At tama nga ang hinala ng dalaga. Gusto niyang tumanggi. May baon ho ako. Si Jethro na lang po ang yayain niyo. Kagatlabi niyang dahilan. Tumitig si Richard sa kanya. Alam kasi ng binata na tinapay lang ang baon nito. Nakikita kasi niya yun sa CCTV. Naiilang ka ba sa akin? Hindi naman po sir. Yun naman pala eh. Boring kasing kumain mag-isa. Isa pa, binilhan ko na rin ng staff ng makakain nila. Dahil doon ay naupo na siya at napilitang kumain. At dahil tahimik lang na kumakain si Richard, ay unti-unting napalagay si Candice. Nawawala ang kanyang pagkailang sa binata.
lalo na sa isipin na gusto lang talaga nitong may makasama sa pagkain. Ang bait pala niya, anya sa kanyang isip. Nang matapos silang kumain, ay may natira pang mga cookies. For dessert sana after the meal yun. Keep that, para may manguya ka habang nasa table ka. Sayang naman yan kung itatapon lang. Ani Richard. Palihim na natuwa ang dalaga. Una kasing pumasok sa kanyang isip ang mga anak. Paniguradong matutuwa ang mga iyon. Thank you po, sir. Nagligpit na siya't bumalik na sa table. Palihim naman ang ngumiti si Richard. Para kasi talaga yun sa mga anak nila. Lumipas ang araw na napapadalas magpasabay si Richard mananghalian kasama niya. At dahil hindi naman pala imik ang boss nito, at kung magsalita man ay patungkol lang sa trabaho, kaya nasasanay na rin siya. Nakakatipid rin siya dahil doon. Isa pa'y laging masarap ang kanyang pagkain. Hanggang isang araw, maraming inaasikasong dalaga dahil sa pakikipag-merge ng kumpanya nila sa itinatayo ni Chris, which is magiging sister company ng kanila. Kaya kinakailangan niyang mag-overtime. Dahil sa kabutihan ng boss niya, mas magsusumika pa siya. Bilang pagtanaw ng kabutihan sa kanya, total hindi rin naman siya apektado sa ex niya. Nag-text siya sa kanyang ina na gagabihin siya upang hindi sila mag-alala. Samantala, matamang naghihintay si Richard sa gate ng school. Susunduin nito ang mga anak na nakumpirma niya nang lumabas ang result ng DNA test. Pagkatapos niyang mag-utos na kumuha ng buhok sa mga bata upang gawing aspect sa DNA testing. Sa wakas, nalaman niya na ang totoo. Pati ang nangyari sa buhay nila Candice. Halos madurog ang puso niya nang malaman niya ang pinagdaanan nila. Lalo na ang pagtaguyod sa kanilang anak sa kabila ng pinagdaanan nila. Talagang nilaban niya ang mga anak nila. Kaya naman panahon naman para gawin niya ng part bilang ama ng mga anak nila. And soon, bilang asawa ni Candice. La, nasan si Lola? Wala pa siya. Sabi ng batang si Rika nang nasa gate sila. Nagpalingali nga pang dalawang bata. Napangiti si Richard nang makita ang kambal. Kaya bumaba siya sa kanyang kotse at lumapit sa dalawa. Hello little kiddos. Ako nga pala ang boss ng mama nyo. Ako munang susundo sa inyo dahil marami pang work si mommy. Anito sa mga bata. Tinitigan siya ni Rika. Samantala ang tahimik na si Rico ay lumapit sa kapatid at hinawakan ng kamay nito na para bang pinoprotektahan ng kapatid. Napangiti siya dahil mukhang maayos ang pagpapalaki ni Candy sa dalawa. Ngunit ngumuso si Rika na halatang hindi natatakot. Pero si Rico, ayun at seryoso. Napabuntong hininga siya. Pagkatapos ay kinuha niya ang phone at nagpakita ng ilang larawan at videos na kumakain sila ni Candice. Palihim kasi niyang kinuhanan ng video ang dalaga nang kumakain sila. Saka palang nagliwanag ang mukha ng dalawa. Pagkatapos ay naglabas din to ng cookies na laging inuuwi sa kanila ng mommy nila. What's your name po? Magalang na tanong ni Rico. Mukhang naniniguro rin ang bata kaya naisip ni Richard na matatalino ang anak. Richard Evans. Richard? Can we call you Tito po? Hi Tito Richard. I'm Rika. This is Rico. Natutuwang pagpapakilala ni Rika sa kanilang mga sarili. Nakipag-shake hands pang mga ito sa kanya. Natuwa siya sa isipin na sa pangalan pa niya kinuha ang pangalan ng dalawa. Sumama ng dalawa sa kanya. Ganoon na lang ang gulat ng ina ni Candice nang makita ang mga apo na bumaba sa sasakyan. Hindi ito makatayo ng maayos dahil sa rayuma, kaya hindi nasundo ang mga apo kagad. Alalang-alala pa naman siya. Wala rin siyang kapitbahay na pwedeng pakisuyuan dahil wala pa itong pera. Lola, si Tito Richard pong sumundo sa amin. Nagtaka ang matanda dahil hindi niya kilalang matangkad at napakagwapong lalaki na sumundo sa mga apo. Ngunit hindi maikakailan ang laking hawig nito kay Rico. Magandang hapon po, bati ni Richard. Base sa reaksyon ng matanda, mukhang wala itong alam sa kanya. Salamat ho sa pagsundo sa mga apo ko. Pumasok ka. Nang nasa masikip silang salay, nilibot ng tingin ni Richard ang paningin nito. Naawa siya sa mag-iina niya.
Tinanong ng matanda kung sino siya, kaya't nagpakilala kagad siya kung sino ba siya. Richard Evans po, ang boss ngayon ng anak nyo. At the same time, kaklase niya nung high school. Kumunot ang noo ng matanda. Ay sir, pasensya na po kayo. Kayo palang boss ng anak ko eh. Wala kasing sinasabing anak ko. Salamat po sa pagtrato ng maayos sa kanya. Mukhang hindi siya stress sa trabaho niya. Masayang sambit ng matanda. Hindi niya naman kasi akalain na boss ng anak niya ang kaharap. Here's cookies, Lola, oh. Ganyan din lagi inuuwi ni Mami sa atin. Now Tito brought this to us. Tapos ang dami-dami pa. Bibong saad ni Rika. Kumuha ng tubig ang dalawang bata tapos pinagsaluhan ng cookies. You can buy a milk outside. Ani Richard na inilabas pa ang pitaka at nagbigay ng pera sa dalawa. Kaya tuwang-tuwa ang mga bata. Tatanggi sana ang matanda kaso pinigilan siya ni Richard. Lalo na't kitang-kita nila kung gaano kasayang dalawa. Mabilis silang lumabas sa tindahan para bumili ng gatas. Doon palang kinausap ng masinsinan ni Richard ang matanda at upang aminin na rin ang katotohanan. Halos hindi makapagsalita ang matanda nang malaman nito na ito na ang ama ng dalawang bata. I'm sorry kung ano man ang nagawa ko sa anak nyo. Hindi ko rin kasi alam na nabuntis siya. Paghinging paumanhin ni Richard, imbis na magalit ang matanda, ay huminga ito ng malalim. Hindi na natin maibabalik ang panahon. Andyan na yan, nangyari na. Isa pa, may kasalanan rin naman kami. Masyado namin siyang hinigpitan. To the point na naglilihim na siya sa amin. Ni hindi nga namin sa amin kung sinong ama ng kambal. Mabuti na lang at hinanap mo sila. Dahil hirap na rin ang anak ko. Kahit anong tago niya sa kanyang kahinaan, alam kong nahihirapan siya. Saka blessing na rin ang mga bata. Sila na lang nagbibigay kulay sa amin. Paliwanag ng matanda. Hinawakan ni Richard ang kamay ng matanda. I love your daughter, ma'am. Simula nung high school kami. Since then, hindi na ako nagmahal ulit. Until now, siya pa rin ang iniintay ko. And see? Diyos nang humanap ng paraan para magkita kami ulit. Napaiyak ang matanda. Hindi naman kasi niya inaasahan ang bait ni Richard. Liligawan ko pong anak nyo. Mahirap mapasagot ang anak ko. Mahuhuli ko rin pong kiliti niya. Nakuha ko ng kiliti ng mga anak ko eh. Nagkatawanan na lang ang dalawa. Kinausap nila ang dalawang bata na huwag sasabihin sa mami nila ang tungkol sa pagbisita ng Tito Richard nila. Which is nag-agree naman ang kambal. Why can't we tell to mommy? Takang tanong ni Rico. Mukhang ito ang nagmana sa mukha ni Richard. Ngunit kay Candice nagmana ang ugali. May surprise tayo sa mami mo bukas. Kami nasusundo sa inyo bukas, okay? We will bring lots of foods. Dahil doon ay natuwa ang dalawang chikiting. Kailangan pa talaga ng paliwanagan kay Rico. Kung malaki na siguro ito, tiyak na poprotektahan ito ang ina't kapatid, kaya proud na proud siya rito. Ginulo niya ang buhok nito. Hero, baon niyo bukas. Binigyan niya ng tig-1,000 ang dalawa, ngunit tinignan pa muna nila ang lola nila bago kunin ng pera. Para bang nanghihingi ng permiso kung dapat ba nilang kunin yon. Nangumiti ang matanda, ay masaya nilang kinuha yon. Saka kinuha ang piggy bank nila upang ilagay doon ng pera. Napailing na lang si Richard. Mukhang tinuruan din ni Candy sa mga bata na maging masinop. Kaya next time, mga pagkain ang ibibigay niya sa mga ito. They deserve all the wealth he have. At soon ay magiging kanila na rin yun. Dumating si Candice na pagod pa. Ngunit agad naman yung napawi nang makita ang kambal na masaya siyang sinalubong ng mga ito. Nagtaka pa siya nang makita na nakangiti rin si Rico na bihira lang ngumiti. Wow! Ang saya naman ng mga babies ko today. May nangyari ba? Tanong nito sa dalawa. Nagkatinginan ng kambal saka umiling. We just miss you, Mommy. Malambing na sabi ng dalawa sabay kiss sa kanya. Kahit papano, gumaan ang pakiramdam niya dahil sa mga anak. Kumain ka na. Naghanda ako ng masarap na ulam. Anang kanyang ina. Mommy, saan niyo naman to nakuha?
Huwag ka ng maraming tanong. Hindi ko ito binili. Ibinigay ng amo ko na pinaglaban ko. Nakaramdam ng lungkot si Candice. Para na kasi silang binibigyan ng limos. Alam naman niyang hindi masama yon. Marangal na trabaho ang paglalaba. Kaso ay tumatanda na ang kanyang ina. Oh, ayan ka na naman. Imbis na makita kong matuwa ka na may masarap tayong ulam ngayong gabi, nakasimangot ka pa. Kaya naman kumain na siya. Siguro nga'y dapat siyang magpasalamat dahil kahit papano, nakakaraos sila sa buhay. Nang papatulog na siya, naalala na naman niya si Richard. Habang tumatagal, lagi niyang naiisip ang binata. Ayaw naman niyang aminin pero unti-unting nahuhulog ang loob niya rito. Pero alam niyang mali yun. Malay niya kung may secret girlfriend pala ito. Isa pa, hindi sila bagay. Bastang layo ng agwat nila. Ano ba, Candice? Pwede ba? Huwag mo na siyang isipin. Naiinis niyang saway sa sarili. Nahihirapan tuloy siyang makatulog. Kaya naman tumayo siya at uminom ng tubig. Masama to ah. Hindi ako pwedeng mawala sa focus. Or else madidistract at masasaktan lang ako. Pagkausap niya sa kanyang sarili. Pinilit niyang makatulog nang sa ganun, mawala na sa isipan niya ang binata. Hapon at pauwi na ang dalaga mula sa trabaho. Mabuti na lang at hindi na niya kailangang mag-overtime. At para matapos na rin ang araw niya sa opisina. Nang sa ganun ay hindi na niya makita si Richard. Habang maaga pa'y pipigilan na niya kung ano man ang nararamdaman niya para dito. Not until... Miss Elba? Ay, buntis na pala ka. Gulat na naibulalas niya. Napamaang naman si Richard habang nakakunot ang noo. Yes sir, how can I help you? Nahihiya niyang tanong na alanganin pang nakangiti. Come with me, may imimit tayong special guest. Ngayon na po. Yes, any problem? No sir, wala po. Good. Kagat-labing sumunod si Candy sa kanya. Akala niya'y makakauwi na siya at may iwasan ng boss. Pero mukhang mas lalo siyang iniipit ng pagkakataon. Agad siyang nag-text sa ina niya upang sabihin na mukhang malilate na naman siya na makakauwi. Wala siyang kaalam-alam. Napalihim siyang tinitingnan ni Richard habang nangingiti. Buong biyahe tahimik lang sila. Wala ring sinasabi si Richard tungkol sa guest na sinasabi nito. Hindi rin naman kasi siya nagtatanong. Ikaw ba naman ang kasama mo sa kotse ang lalaking nagugustuhan mo? / ama pa ng mga anak mo. Minsan naiisip niya, paano ba ito maging ama sa mga bata? Medyo nagigilty siya sa part na walang alam ang lalaki na may nag-i-exist itong mga anak. At wala ring alam ang mga anak niya na nasa malapit lang ang tatay nila. Until now kasi, kinikim-kim niya ang lahat, pati sa nanay niya. Kaya't masyadong mabigat yun sa kanyang damdamin na walang mapagsabihan sa nararamdaman niya. Naalala niya ang cellphone na nadampot niya, which is pagmamay-ari ng binata. Hanggang ngayon kasing nakatago pa rin yun. Hindi niya alam sa sarili kung bakit itinago niya yun. Pwede naman niyang ibenta. Lalo na't siyang lumapastangan sa kanya. Ayan ka na naman sa pag-overthink mo. Muling saway niya sa kanyang sarili. Dumating sila sa isang supermarket. Salubong ang kilay ni Candice kung bakit sila naroroon. Sir, dito niyo po ba imimit? Nope, I need to buy something for them. Anito, napatango naman ang dalaga. Ang weird kasi. Pero mas lalo siyang na-weirduhan nang bumili ito ng mga chocolate drinks, chocolates at mga groceries. May pa-ice cream pa. Siya ang nagtutulak ng cart habang kinukuha ang opinyon niya. Wala naman siyang magawa kasi seryosong lalaki. Medyo nangiti siya sa part kung saan may pagkakataon na tinitignan sila ng mga tao. Yun bang napagkakamalan silang mag-asawa? Ang cute nilang tignan. Ang desente ng babae habang ang hot naman ng asawa nito. Tumutulong pa sa grocery. Sana all na lang talaga. Mahinang bulungan ng dalawang magkumare. Kahit mahina lang ang pagkakasabi ay hindi naman yun nakaligtas sa kanilang pandinig. Nang matapos sila'y tumabi sa kanya si Richard, kaya pareho na silang nagtutulak. Tuloy mukha talaga silang mag-asawa na. Mas nailang si Candice ngunit wala siyang magawa. Gustong matawan ni Richard dahil halatang namumula na si Candice, ngunit kailangan niyang magpigil.
Nang nasa counter na sila, iniabot ni Richard ang pera kay Candice. Naguguluhan naman ang dalaga at hindi nagsisink in sa kanya kung anong ibig nitong sabihin. 3,456 po ito lahat, Mrs. Anang cashier. Here's the payment. Naitugon ni Candice. Nang ibabagahe ang mga binili nila ay tumulong na si Richard. Medyo marami-rami rin kasi yun. Napatulala naman sa kanya ang dalaga. Mrs., heto pong sukli nyo. Ang gwapo ng habi nyo in fairness. Komento ng cashier. Inabot naman yun ni Candice. Hindi po. Alika na. Pagbutol ni Richard sa pagtanggisanan nito. Hinawakan pa siya nito sa kamay habang bitbit ang mga plastic. Kinikilig pa ang cashier at ilang nakapila. The way Richard take care of her. Kaya hindi mawala-wala ang pag-iinit ng pisngi niya. Hindi nga niya napansin na magkahawak pa sila ng kamay. Naramdaman na lang niya yun nang bitawan siya nito dahil binuksan nito ang sasakyan. Natutuliro na siya. Hindi na siya komportable kasama ang boss niya. Talaga bang mukha kaming mag-asawa sa dating namin? Ni hindi man lang siya nanita. Ay, dapat wala kang pakialam, Candice, dahil hindi yun big issue sa boss mo. Pagpapakalma pa ng dalaga sa nagwawala niyang puso. Ngunit gano'n na lang ang pagtataka niya nang mapansin niya ang tinatahak nilang kalsada. At gano'n na lang ang kabang nadarama niya nang tumigil to sa harap ng isang gate. Teka, bakit nandito tayo, sir? Tanong ni Candice. To fetch our special guest. Gusto pa sanang magsalita ng dalaga nang makita ang mga anak na masaya pa. Halos maiyak siya habang pinagmamasan ng dalawa mula sa bintana ng kotse. Hanggang bumaba sa sasakyan si Richard at tuwang-tuwa siyang sinalubong ng kambal. Gulat na gulat si Candice lalo na nung yakapin siya ng mga bata. Kaya napababa kagad siya. Kitang-kita niyang saya ng tatlo. Gusto niyang maluha ngunit pinigilan niya yon. Mommy! Salubong din ng mga bata sa kanya. Agad niyang pinagyayakap ang dalawa. Alina kayo, let's go home na. Anyaya ni Richard. Okay, Tito Richard. Thank you sa paghahatid sa amin ulit. Araw-araw po ba ito? Yes, for you guys. Gagawin ko yon. Nakapasok na sa sasakyan at napaandar na ito. Pero wala pa ring lumalabas na salita mula sa bibig ni Candice. Nagkukulitan pang kambal nang bigyan sila ng ice cream ni Richard. Maraming gustong itanong ang dalaga sa boss niya. Kagaya ng papaano niyang nalaman na may anak siya. Papaanong hindi niya nalaman na kilala na siya ng mga bata. At ang pinakamalalang tanong niya ay kung alam na ba nito na mga anak niya ang mga ito. Nang makarating sila sa bahay, ay ibinaba na nila ang mga nabili nila. Good afternoon po. Bati ni Richard nang lumabas ang matanda at salubungin sila. Nandito ka na pala ulit, Richard. Pinandilatan ni Candice ang mami niya. The way na tawagin siya nito na Richard ay mukhang nagkakilala na sila. Mami, kailan pa kayo nagkakilala? Hindi na napigilang tanong ng dalaga. Napabuntong hininga ang matanda. Kahapon pa lang, anak. Kailangan ninyong mag-usap. Sige na, nang sa ganun ay magkalinawan kayo. Alam na namin ang totoo. Sagot ng kanyang ina. Pero, please Candice, let's talk. Nagsusumamong sambit ng binata. Sumakay sila sa sasakyan at nag-usap sa isang pribadong lugar. Ngunit nanatili sila sa kotse. Sa unay nagpapakiramdaman pa sila. Hanggang putulin ni Richard ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. I'm sorry. I'm sorry for what I've done way back 10 years. It's not my intention na gawin ko sa iyo yun. Dahil doon ay tuluyang nalaglag ang kanyang mga luha. Actually, nagalit ako. Nagalit ako kasi nag-take advantage ka sa akin. Pero hindi ko naman pwedeng isisi sa'yo lahat kasi ako naman talaga yung pumasok sa room na yun. And to think na babaero ka at kung sino-sino na lang kinakalantari mo. Talagang magagawa mo sa akin yun. Siguro karama ko rin yun dahil hindi ko pinakinggan ng mga magulang ko. Ang laking kahihiyan ang binigay niyo sa akin ng pinsan mo. Kung may isang dahilan kung bakit ako nagpatuloy, yun na lang yun dahil sa mga anak ko. Hagulgol niya.
Hindi na niya napigilan ng sarili na ilabas ang kanyang hinanakit sa kanya. Niyakap siya ni Richard. Naawa siya sa dalaga. Hinagod nito ang kanyang likod na hindi naman tinutulan ng isa. I'm sorry. Ang laking pagkukulang ko sa inyo ng mga bata. Ngunit wag mo nang isipin na ginawa ko yun sa'yo dahil yun lang ang hinabol ko sa'yo. I love you, Candice. Since then. Napatigil si Candice at agad kumawala sa boss niya. Napaluha na rin si Richard. Ginawa ko lang yun to protect you. Nalaman ko kasi na pagpupustahan ka nila. Chris have feelings for you. But due to his ego, gusto niyang patunayan sa mga kaibigan niya na nakuha ka niya upang isampal sa akin na mas maangas siya. Na pati ikaw kaya niyang kunin. May video recorder sa room 103 upang patunayan na nakuha ka na nga niya. Pero dahil hindi yun nangyari at para na rin hindi mapahiya, mga messages niyo na lang ang pinasa niya kila Jerry. Natutup na lang ng dalagang kanyang bibig. Hindi sa kinakampihan ko siya pero mga bata pa tayo nun. Kaya niya nagawa yun. Kaya hindi siya makaharap sa'yo dahil sa sobrang kahihiyan. Walang hiya siya. Ang kapal na mukha niya para gawin yun sa akin. Gusto kanyang makausap upang personal na humingi ng tawad. Pero may gusto sana akong hilingin sa'yo. Ano yun? Can we start together? Liligawan kita para na rin sa mga anak natin. Napakagatlabi siya. Hindi niya lubos matanto kung totoo nga bang sinasabi nito. Actually, simula nung umalis ka, itinigil ko ng pambababae. Hinanap kita pero wala. Hindi na kita nakita. Pero inantay pa rin kita. Sinabi mo daw kay Chris noon na inaalay mo lang daw yun sa lalaking makakasama mo habang buhay. Napaiwas ang tingin si Candice. Para bang ang hinanakit kanina'y napalitan ng hiya. I won't pursue you because of our children and due to guilt. Kung hindi dahil mahal na mahal kita noon pa. Kaya hindi kita pinapatulan noon. You're not worth na paglaruan lang. Walang halos masabi si Candice. Hindi ko alam pero patunayan mo na lang lahat yan. Mga anak ko ang buhay ko at doon lang nakatuon ang atensyon ko. Mga anak natin. Parang gusto naman nilang maging daddy ang tito nila eh. Napangiti tuloy ang dalaga sa sinabi nito. Tulad nga ng pangako ni Richard, araw-araw niyang nililigawan si Candice. Ganon din ang paghatid niya sa mga bata. Kaya tuluyan nang napalapit ang mga bata sa kanya. Gumaan na rin ang kanilang pang-araw-araw ng bayaran ng binata ang mga utang nila. Kaya unti-unti na silang nakakaahon. Halos wala nang hilingin si Candice habang nakikita niyang mag-aama niyang naglalaro at sayang-saya. Dahil special day ngayon, magja-Jollibee tayo. Masiglang anunsyo ni Richard. Sobrang saya ng mga bata. Nang ma-realize nila na may paparty pala si Richard, isinama nila ang mga kaklase nila sa Jollibee na binayaran din ni Richard. Ngayon lang nakita ni Candice kung gaano kasaya ang mga anak nila ni Richard. Idagdag pa na daddy nila mismo ang gumagawa noon para sa kanila. Yehey! Sana po tito maging daddy ka na lang namin. Bibong-bibong sabi ni Rico na nagpakarga pa kay Richard. Kahit hindi pa ako sinasagot ng mami nyo, daddy nyo pa rin ako. Sagot ni Richard. Pinandilata naman siya ni Candice dahil sa hiya. Kung ganun mami, you and tito will be together. Sagutin mo na po siya please. Saad naman ni Rika. Napangiti naman si Candice na siya naman ang kumarga sa anak. Soon anak, sagot ng dalaga. Napatingin tuloy si Richard sa dalaga at hindi maiwasang mapangiti sa sagot nito. Isa kasing kumpirmasyon yun na sasagutin na siya nito. Tuloy ay nagmukha na silang isang masayang pamilya. Buong maghapong naging masaya ang mga bata. Ang daming handa, ang daming pag-gift sa kambal, at ganun din ang mga pag-giveaway sa mga bisita nila. Even the children outside na hindi nila kaklase, pinakain din nila. Halatang hindi tinipid ang party. Pagod na pagod ang mga bata nang matapos ang kanilang selebrasyon. Dahil doon ay nakatulog rin sila. Nang makarating sila sa apartment, ay hindi inaasahan ni Candice na may bisita siyang madarat nandun. Si Chris. Pinsan, andito ka na pala. Ba't hindi ka sumama sa party ng mga pamangkin mo?
Ani Richard na waring hindi nagulat sa pagsulpot nito. Good evening po sa inyo, Candice at tita. Pasensya na, hahabol sana ako sa party kaso may mahalaga kasi akong meeting kanina. Yan na ba yung mga pamangkin ko? Tanong niya na halata ang tuwa sa pagkakita sa kambal. Ipinakilala ni Richard sa ina ni Candice si Chris. Kapag kuway nag-usap sila sa loob ng bahay. Naiilang naman si Candice lalo pat alam nito na may anak na sila ni Richard. Wala na siyang feeling sa ex niya. Pero knowing na siyang first love, first boyfriend at naging last, masyadong awkward yon para sa kanya. Pwede bang makausap ng sarilinan si Candice? Hinging permiso ni Chris kay Richard. Medyo natuwa sa part na yun ng dalaga dahil parang sila na ni Richard. Tumingin sa kanya si Richard na para bang tinatanong niya ito if okay lang ba sa kanya. Kaya't napatango na lang siya. Maybe this is the right time para magkaroon sila ng maayos na closure. Isa pa, magiging isang pamilya din sila. Hindi po pwedeng iwasan niya ito habang buhay. Basta't wala kang gagawin sa kanya. Kung hindi, bugbog sarado ka sa akin. Paalala ni Richard nang akayin na ni Chris ang dalaga sa kotse. Sa una, awkward pa sa pagitan nila hanggang sa humingi ng sorry si Chris. Ipiniliwanag niya sa dalagang mga nangyari noon na hindi naman ikinagulat ni Candice. Dahil siguro nalaman na niya ito kay Richard kaya hindi na masyadong masakit at mas lalong hindi na nakakagalit. Pinapatawad na kita. Kailangan talaga nating pagdaanan ng mga iyon para makarating tayo sa kung anong meron tayo ngayon. Hindi naman malalang kasalanan mo eh. Gumawa pa rin naman sigad ng paraan upang hindi matuloy yun. Saka, ang babata pa kasi natin that time. Nangiti si Chris saka niyakap niya ito. Ganon din ang dalaga. Tanging red dim light ang nakasindi sa isang room. Napapakagat labi pa si Candice nang may maalala siya sa kwartong yon. Room 102? Nasambit na lang niya. Bigla na lang ay niyakap siya ni Richard mula sa likod. Honeymoon nila at doon napili ni Richard na mag-honeymoon sila. Do you still remember the night? Napahagikik naman siya dahil naalala niya rin yun. Gumiling-giling ka pa as if you're an expert. Wala ka rin palang palag nang makahiga ka na't paibabawang kita. Nangaakit na paalala ni Richard. Stop it! Wag mo nang ipaalala. Namumulang saway niya. Para akong tanga noon that time. Nagkatawanan ng mag-asawa hanggang hinarap siya ng dalaga. Pero dahil doon, hindi na ako tumingin sa iba. Nakakabaliw. Tukso pa ni Richard. Kumawala ito sa kanilang pagkakayakap. Pagkatapos ay sumayaw kagaya ng ginawa ng dalaga. Dahilan upang hampasin siya ni Candice na kasalukuyan na niyang asawa. I said stop it! Panay naman ang halakak ni Richard dahil napipiko na si Candice. Ngunit hindi pa rin tumatigil. Okay fine. Walang honeymoon na magaganap. Parang maamong tupa. Good boy! Puri pa nito na parang isang tuta. Pero walang kaabog-abog na tinanggal ni Richard ang tuwalyang tanging nakatapis sa pang-ibaba niya. Kaya agad na napatakip ng mga kamay sa mukha si Candice. Sira ulo ka talaga. Walang honeymoon pala. Nito na muling gumiling. Kapag ko ay binuhat ang asawa at pinaibabawan to. Next time, triplets naman. Bulong ni Richard bago nito hinalikan ng asawa. Agad na walang kulitan nila at napalitan ng may init na sandali ang buong gabi ng bagong kasal. Wakas.